mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Atin pong tatalakayin sa panibagong edisyon ng Editorial Illustrated in Politics and Sports ang mga latest na kaganapan sa larangan ng politika, palakasan, showbiz, sining at iba pa. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Dancescape Arts, ang tanging channel na nag-uulat na, nag-drawing pa. Touch na. Kasakiman na ng China. Matagal nang gising at kumikikik pa ang tinagurian noong sleeping giant sa mundo. Mahabang panahong nahimbing ang dragon dito sa kontinente ng Asia, kung kaya napag-iwanan ito ng milya-milya ng mga bansang tiger economist na namamayagpag ang kabuhayan. Ang mga superpower na mga bansa kahit na noong World War I at II, maging noong Cold War sa naghihilik na China sa aspeto ng pakikidigma, conventional man o unconventional. Pero nang malingat ang dambuhalang dragon, di pa man nakakapagmumug ay bumuga agad ito ng apoy sa bunganga at umarangkada pronto ito upang humabol sa mga naunang namamayagpag na bansa. Dahil sa laki ng hakbang sa pagkaripas ay agad itong nakadikit sa lead pack ng superpowers at na-overtake pa ang ilang natunganga sa bilis ng momentum ng China. Kumain ng alikabok ng ibang dating mapuwersang bansa na nagkawatak-watak tulad ng kasaysayan na lang na USSR, Union of Soviets and Socialist Republic na kinabibilangan ng Russia, at ang pagguho ng Berlin Wall sa pagitan ng East at West Germany, kung kaya ay natira na lamang ang USA, United States of America, bilang superpower. Unang pinayabong ng China ang kanilang ekonomiya, at dahil sa bilyong populasyon nito ay naisakatuparan ang misyong maging higante rin sa kalakalan. Dahil sa tambuhalang manpower nito na lahat ay sumusunod sa dikta ng kanilang leader, dahil sa disiplinang itinimo ng political system ng People's Republic of China. Lingid sa mata ng mundo, kasabay ng pagratsyada ng ekonomiya, ang build-up ng military arsenal nito, kung saan ay pwede na itong makitigma sa alinmang bansang nais niyang girahin, maski na ang superpower na sa mundo. Sa panahon ng kanilang pagkagising ay pinasok naman ng demonyo ng kasikiman ang utak ng mga leader ng higanteng bansa. Tulad din sila ng ordinaryong mortal na walang pagkakontento sa buhay kahit na sa kanila na ang lahat-lahat. Ang bansang China na nasa East Asia ay pangatlo sa may pinakamalaking land area sa daigdig. Ito ay may sukat na 9,597 million square kilometers, kasunod ng Canada at Estados Unidos. Pero bakit? Kahit nasa kanila na ang malawak na lupain, ayun at nangangangkam pa sila ng maliliit na isla na lagpas sa kanilang teritoryo sa karagatan. Nagtagumpay na nga ang mga balahurang inchik ng makapagpatayo ng istruktura sa isang bahuda natin sa West Philippine Sea dahil sa kapabayaan o katrayduran ng makapiling iilan sa nakaraang dalawang administrasyon. Mismong si Uncle Sam
ay di naaksyonan, kaya nakamkam ang isla ni Juan. Ngayon, akala ng China ay di napapalag ang Pilipinas dahil sa masyadong nomads ito kung sa gyera dadahanin. Kaya daan-daang militia boats ang ikinalat ng intruderong China sa karagatan, teritoryo natin at nasa economic zone ng Pilipinas na nagkukunwaring mga mangingisda lamang. Natural, di papayag ang kasalukuyang administrasyon kung kaya nagbabala ang ating depensa na lumayas ang trespassing na China at winawarningan huwag lalagpas sa teritoryo ayon sa law of the seas. Naghain din ng diplomatikong protesta ang ating foreign affairs sa United Nations upang sumunod ang dambuhalang sakim para masawata ito sa masamang agresibo at asertibong hakbang na magiging banta na sa pandaigdig na seguridad kapag di napigilan agad-agad. Ang kunwaring pakikipagkaibigan ng China sa Pilipinas, pati na ang pag-ayuda sa ekonomiya ng bansa ay napakalaki pala ng tubo sa kanilang ipinain na kabutihan kapag nagkataon. Pero ang masamang tangka ay di magtatagumpay ng ganon-ganon lamang. Gumigiri na ang puwersa ng Amerika na matagal ng kasangga ng Pilipinas. Malaking katastropiya ang mangyayari kapag pinagpatuloy ng China ang kasakiman nito sa lupa sa ilalim ng araw. Dahilan sa ang mga kapanalig nating ibang lahi ay handang sumaklolo at magsanib puwersa ang allied forces ng US ng mga Pranses, Hapones, Australiano, India, maging ang Alemanya kontra sa mga singkit na tululaway. Posibleng ang Goliath ng China ay katapat lang ang David ng Pilipinas kung sa kwentuhan lang dadaanin. Mahabaging langit, mas matindi pa sa pandemya ang ating sasapitin kapag di mapigilang masindihan ang mitya ng ikatlong digmaang pandaigdig. Itaboy ang mga dyablo. Laban sa kalooban ko man, ako'y handang-handang lumaban para sa ating kalayaan. Ngunit bakit ang minimithing kapayapaan ay daraanin sa digmaan? Makamtan lang ang kalayaan. Digmaan, walang kasing pait na kapalaran, walang kasing lupit. Long time passing, wherever the young will go. Long time ago, wherever the young will go. Down everyone, oh when will they ever learn? Oh when will they ever learn? Long time passing, wherever the husband's gone. Long time ago, wherever the husband's gone. Gone for soldiers, everyone. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn?
I need somebody who can love me at my worst.